Martial Peak, Kabanata 4245. Ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Kalimutan mo na, nakakatamad na ito. Tumitig sandali si Pei Wenzuan. Pagkatapos, pinitik niya ang manggas sa inis at humakbang patungo sa steel. Kayo na ang mag-isa, hindi kita sasamahan. Nang makita siya ni Ku Huaxiang na umalis, hindi niya napigil ang makahinga ng maluwag. Kung ang taong iyon ay hindi sumuko, siya ay dumanas ng matinding kahihiyan ngayon. Kasabay nito, magiging napakahirap kung papatayin siya ni Yang Kai. Lumingon siya at nakangiting tumingin kay Yang Kai. Ang titig sa kanyang mga mata ay tila nangungusap, na nagpapakita ng bakas ng kasiya siyang sorpresa, dahil ang kanyang boses ay kasing malambot at banayad gaya ng dati. Junior Brother Yang, ito ay tunay na isang maliit na mundo. Hindi ko inaasahan na makikilala kita dito. Yumuko si Yang Kai. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, ngunit ang iyong marangal na tindig ay nananatiling pareho, senior sister. Maraming salamat sa pag-resolve sa conflict na iyon ngayon lang. Masayang humajajek si Ku Huaxiang habang nakatikip ang kamay sa bibig. Kung may magpasalamat sa akin, hindi ikaw iyon. Ang bastos na iyon ay dapat ang nagpapakita ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kamay niya at nagpatuloy. Huwag na nating pag-usapan yan. Bakit kasama mo ang mga tao mula sa Great Battle Heaven? Mausisa niyang sinulyapan si Bu Lianzong at ang iba pa, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kuryosidad. Lumapit si Bu Lianzong para sumagot. Utang namin kay Senior Brother Yang ang aming buhay. Na-stuck kami sa isang desperado na sitwasyon at si Senior Brother Yang ay sumagip sa amin. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, nagulat siya sa pag-unawa. Nakikita ko, ngunit, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Si Junior Brother Yang ay palaging isang matuwid na tao. Iniligtas niya ang buhay ng marami sa nakaraan. Natanggap ko na rin ang kanyang negal iligtas buhay na biyaya. Dahil wala akong may susukli sa kanya para sa kanyang pabor, naisip ko na lang na ipangako ko ang sarili ko sa kanya. Noon, ginamit ni Yang Kai ang Small Sealed World para ilabas ang lahat ng natitirang bearer sa Grand Ancient Ruins boundary sa huling sandali. Kung hindi dahil doon, kailangan nilang magdusa ang bawat isa sa galit ng kanilang mga Divine Spirit nang tuluyang matalo ang Spirit Seizing Battle. Hindi bababa sa kalahati sa kanila ang namatay sa proseso. Nagkatinginan si Bu Lianzong at ang iba pa at nagulat sila nang malaman na kahit si Ku Huaxiang mula sa Yinyang Cave Heaven ay nailigtas na ni Yang Kai noon. Sa kabilang banda, halos mabulunan si Yang Kai nang marinig niyang sinabi nito na gusto niyang ipangako ang sarili sa kanya. Ang babaeng ito ay tunay na matapang na sabihin ang mga bagay na iyon. Sa panlabas, hindi niya napigil ang matawa. Senior sister, please wag kang magbiro ng ganyan. Tinakpan ni Ku Huaxiang ang kanyang bibig at malumanay na tumawa, mukhang lubhang kaakit-akit habang ginagawa niya iyon. Si Bu Lianzong at ang iba pa ay nagmula sa Great Battle Heaven, kaya lahat sila ay may kalmado at matatag na ugali. Ganun pa man, halos matarante sila sa nakita. Tama si eldest senior brother, lahat ng babae mula sa Yinyang Cave Heaven ay talagang naglalakad sa sakuna. Senior sister ko, anong nangyayari dito? Bakit ang daming nagkukumpulan sa lugar na ito? Ano ang palasyong iyon sa gitna ng lawa? Iniba ni Yang Kai ang usapan upang pigilan ang babaeng ito na magsalita muli ng anumang kabaliwan. Binuo ni Ku Huaxiang ang kanyang ekspresyon at sumagot. Ang palasyo sa gitna ng lawa ay malamang na naglalaman ng bahagi ng pamana ng Blood Monster Divine Monarch. Natigilan si Yang Kai at ang iba pa sa mga salitang iyon at halos hindi makapaniwala sa kanilang pandinig. Ito ba talaga ang mana? Una nilang narinig ang tungkol dito mula sa isang random cultivator, ngunit ang taong iyon ay hindi rin makatiyak. Ngayon na kahit si Ku Huaxiang ay nagsasabi ng parehong bagay, maaaring ito ay totoo. Umiling si Ku Huaxiang. Ang Blood Monster Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Napakalakas niya. Habang siya ay nabubuhay, siya ay bihasa sa Dao of Blood at Dao of Beast Tamang. Bukod sa dalawang ito, tiyak na kasama sa kanyang mga tagumpay ang marami pang Dao. Bagamat maaaring naglalaman ang lugar na ito ng bahagi ng mana ng Blood Monster Divine Monarch, hindi alam kung anong uri ng pamana ito. Maraming tao ang nag-iisip na ang mana na nakatago dito ay may kaugnayan sa Blood Dao. Ano ang batayan ng kanilang haka-haka? Naguguluhan si Yang Kai. Ang lawa ng dugo ay isang dahilan. Habang nagsasalita, itinuro niya ang steel sa baybayin ng lawa. Ngunit, ang pinakamalaking dahilan ay ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Iyon ang dahilan ng kanilang espekulasyon. Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Naramdaman ni Yang Kai ang panginginig ng kanyang puso sa pag-asa. Kung naaalala siya ng tama, ang secret art na iyon ay isa sa mga pangunahing pamamaraan ng paglilinang na ginamit ng Blood Monster Divine Monarch bago siya mamatay.
Naitala pa ang pangalan nito sa Jade Slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Masasabing ang dahilan kung bakit naging 8th grade Heaven Opening Realm Master ang Blood Monster Divine Monarch ay bahagyang salamat sa Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Bulian Zong ay bumulalas. Senior sister ko, ibig mo bang sabihin na ang mga sikreto sa Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay nakaukit sa steel na iyon? Mataimtim siyang tumango. Tama na. Naiintindihan ko ang mga misteryo sa likod nito bago ka dumating. Habang sinasabi iyon, inanyayahan niya silang sumama sa kanya. Sabay-sabay nating tingnan ito. Sina Yang Kai at Bulian Zong ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago sila sumunod kaagad sa kanyang likuran at tumayo sa harap ng steel ng walang pag-aalinlangan. Maraming tao ang nagsisiksikan sa paligid ng estelo. Kaya lang napakalaki ng steel na ito. Kahit na napakaraming tao ang nakapaligid dito, kitang-kita pa rin nila ang estelo. Oo naman, mayroong isang linya ng mga karakter na tila nakasulat sa sariwang dugo sa tuktok ng steel na may nakasulat na Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Hindi na kay si Yang Kai. Isa ito sa pangunahing secret arts na nilinang ng Blood Monster Divine Monarch. Iniisip ng mga tao noon na ang secret art na ito ay itatago sa loob ng mana ng Blood Monster Divine Monarch. Ito ay isang secret art na nagbigay daan sa isa sa kanilang mga senior na sumulong sa 8th grade Heaven Opening Realm. Sino ba naman ang hindi magnanasa dito? Gayunpaman, sino ang makakaasa na ang secret art na ito ay lilito ng hindi natatago sa gilid ng lawa ng dugo? Ang lahat ng mga taong nagpunta dito ay maaaring magmasdan, tularan, at maunawaan ang lihim na sining na ito. Ano ang iniisip ng Blood Monster Divine Monarch? Magkagayunman, ang estelo na ito ay may ilang mga karakter lamang dito. Walang iba bukod sa kanila. Pinipigilan ang mga hinala sa kanyang puso, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo, itinoon ang kanyang isip, at tumitig sa harapan. Isang di nakikitang puwersa kaagad ang tila humila sa kanyang isipan sa estelo at isang kakaibang imahe ang hindi sinasadyang nabuo sa kanyang ulo. Sumagi sa kanyang isipan ang mga circulation path ng secret art, na labis na ikinagulat niya kaya dali-dali siyang umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling gumalaw siya, napalaya ang kanyang isip at agad siyang kumawala sa pagkakahawak ng steel. Ang boses ni Ku Huaxiang ay tumunog sa tabi ng kanyang tainga. Ang paraan ng sirkulasyon ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay nakatago sa loob ng estelo na ito. Kung naiintindihan mo ng lubusan ang secret art na ito, kung hindi, makukuha mo man lang iyon. Umiling si Yang Kai at may pag-aalinlangan na sinabi, "Senior sister ko, mukhang hindi kumpleto ang pamamaraang ito." Bagamat ang kanyang isipan ay napahawak lamang ng estelo sa loob ng maikling sandali at ang kanyang nakita ay hindi gaanong, naramdaman niya na ang kaalamang nakapaloob sa estelo na ito ay hindi kumpleto. Nang marinig ito, nagulat si Ku Huaxiang sa kanya. "Junior brother, naintindihan mo ang misteryo sa napakaikling panahon. Napakaganda mo gaya ng dati." Ilang dosenang hininga ang inabot ko para mapansin iyon. Huminto sandali, nagpatuloy siya. "Pero, tama ka, junior brother. Ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture na nakatala dito ay talagang hindi kumpleto. First segment pa lang siguro ito. Sa kasamaang palad, kailangan mong intindihin ng mabuti ang segment na ito upang makasulong patungo sa palasyo sa gitna ng lawa. Nakikita mo ba ang mga islang iyon sa gitna ng lawa?" Tumango si Yang Kai, na napansin sila sa pagdating niya. Ang steel ay nakatayo sa baybayin habang ang palasyo ay nakatayo sa gitna ng lawa. Sa kabilang banda, mayroong 3 isla na pinaghihiwalay ng 2,000 metro bawat isa sa pagitan ng steel at ng palasyo. Itinuro niya ang unang isla. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa unang yugto magkakaroon ka ng mga kwalifikasyon upang makatapak sa unang isla. At, makikita mo ang ikalawang yugto ng Bloodlight Scripture sa islang iyon. Kasunod ng loika na ito, mayroon ka pa ring ikatlong yugto, ika-4 na yugto, at ika-5 yugto. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng lahat ng 5 yugto ng Bloodlight Scriptures maaari mong tunay na makuha ang kompletong bersyon ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Saka mo lang makukuha ang mana ng Blood Monster Divine Monarch, ang Blood daw secret art. Kaya ganyan yan, naiintindihan na ni Yang Kai. Ngayon lang niya nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang kakaibang uri ng lawa ng dugo. Kahit na gusto ng isa na tumuntong sa mga isla sa lawa, ang pagpili na lumipad ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Sa kabutihang palad, nilayo ng Blood Monster Divine Monarch na ipasa ang kanyang mana. Nangangatuwiran ito na maghahanda siya ng maraming pagsubok. Ang mga nilalaman na naitala sa steel na ito ay isa sa gayong pagsubok. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga misteryo ng Bloodlight Scripture na makukuha ng isang tao ang kwalifikasyon upang matanggap ang manang ito.
Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, naramdaman ni Yang Kai na lumulubog ang kanyang puso. Hindi pa talaga siya nakikisawsaw sa Tao of Blood dati. Kahit na ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay nasa harap niya, maaari lamang siyang tumingin sa kawalan ng pag-asa. Tila naiintindihan niya ang kanyang mga alalahanin, tumawa si Ku Huashang. Huwag mong masyadong isipin iyon, junior brother. Nag-aral ako ng secret art kanya. Bagamat mahiwaga at malabo ang Immortal Blood Scripture, hindi ito parang wala tayong pagkakataon. Dahil itinakda ng Blood Monster Divine Monarch ang kanyang mana sa lugar na ito, kung gayon ay hindi niya dapat gustong makita ang lahat na uuwi ng walang dala. Tama ka, senior sister. Bahagya siyang tumanggo. Kung ganoon, subukan natin. Sa anumang kaso, wala mawawala sa akin kahit na mabaygo ako. Pero, paano kung magtagumpay ako? Kakalabas lang ng mga salita sa bibig niya nang makita niya ang isa sa mga cultivator na nakaupo na nakakross ang paa sa tabi ng steel na biglang tumayo at tumawa ng malakas. Naiintindihan ko na, ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay akin. Hindi siya nakaimik. Ang pagbigkas ng mga salitang iyon sa harap ng napakaraming tao. Nagsisilbi lamang iyan upang ilabas ang puot ng mga tao. Ang huling taong nagsabi ng katulad na bagay ay nawala na ang lahat ng laman sa kanyang katawan at naging isang kalansay na patay na nakahandusay sa ilalim ng lawa ng dugo. Iniisip ko kung ano ang kakaharapin ng taong ito. Sa harap ng mga mata ng lahat, naglakad ang lalaki patungo sa lawa. Nang marating niya ang pampang, biglang kuminang ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan. Ang isang layer ng blood chi ay bumabalot sa kanyang katawan, na nagiging pulang ambon ng dugo na bumalat sa kanya. Kaagad pagkatapos noon, humakbang siya pasulong at bahagyang tumapak sa ibabaw ng lawa. Maraming tao ang nag-iwas ng tingin. Hindi sila nang ahas na manood, baka makita siyang natunaw ng tubig ng dugo. Gayunpaman, ang kakaiba, hindi siya nahulog sa lawa ng dugo nang siya ay humakbang pasulong. Sa kabaligtaran, ang kanyang paa ay nanatili sa itaas ng ibabaw ng lawa. Pagkatapos, itinaas niya ang isa pa niyang paa at tumayo sa ibabaw ng lawa ng dugo. Nagulat ang lahat, samantala, ang lalaking iyon ay tumawa ng mahina. Walang anuman ito. Naglakad siya pasulong at nagpatuloy. Kumakalat ang malalaking alon na may kulay dugo sa ilalim ng kanyang mga paa sa bawat hakbang niya, ngunit nanatili siyang hindi nasaktan. Sa kanyang pag-usad, patuloy na namimilipit at kumikislot ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Tila ito ay kumikilos sa ilalim ng isang uri ng mahiwagang pamamaraan upang bumuo ng isang resonance sa mga alon na nabuo sa ibabaw ng lawa sa ilalim ng kanyang mga paa upang suportahan siya habang siya ay patuloy na sumusulong. Ilang libong metro lang ang itinagal niya at hindi nagtagal ay natapakan niya ang unang isla. Isang pagsabog ng tandang ang tumunog. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya sa gulat at inggit. Bagamat 2 isla pa ang layo niya sa palasyo sa gitna ng lawa, matagumpay siyang nangunguna at nakakuha ng mahalagang kalamangan sa kompetisyong ito. Kahit na may ibang makakaunawa sa mga misteryo pagkatapos nito, mahuhuli pa rin sila sa kanyang pag-unlad. Nakakamangha, taos-pusong pinuri ni Yang Kai. Tahimik na bamulong si Ku Huashang. Kung tama ang hula ko, malamang na isa siyang disipulo ng Great Thousand Bloodland. Great Thousand Bloodland, nagtataka na tanong ni Yang Kai. Ito ay isa sa nangungunang second-class Great Forces. Kahit na ito ay mas mababa kaysa sa Cave Heavens at Paradises, ito ay isang kahangahangang dakilang puwersa. Ang dakilang puwersang ito ay bihasa sa Tao of Blood. Ang dahilan kung bakit mabilis na mauunawaan ng taong iyon ang mga misteryo ng unang yugto ng Bloodlight Scripture ay dahil mayroon na siyang malalim na pundasyon sa Tao of Blood. Napabuntong hininga si Yang Kai. Ang bahaging ito ng pamana ng Blood Monster Divine Monarch ay nauugnay sa Tao of Blood. Hindi ba't ang ibig sabihin ng taong ito ay may hindi patas na kalamangan? Wala siyang sinabi. Halata naman na ganoon din ang opinyon niya. Sa sandaling iyon, isa pang pagsabog ng tandang ang umalangaw mula sa gilid. Maraming tao ang nakatitig sa maliit na isla. Sinundan ni Yang Kai ang kanilang tingin at hindi maiwasang mamangha. Sa maliit na isla na iyon, 3 bilog na platform ang lumitaw sa harap ng Great Thousand Bloodland na disipulo sa isang punto. Isang monster core ang inilagay sa bawat bilog na platform, na sakop ng mga individual na light barrier. Marshall Peak, Kabanata 4246. Napakabilis mong natapos. 3 monster cores ang tahimik na nakahiga sa mga bilog na platform, na natatakpan ng mga transparent na light barrier na naghihiwalay sa mga pagbabago sa kapangyarihan na nagmumula sa kanila. Dahil dito, mukhang magkapareho sila mula sa labas, nang walang kaunting pagkakaiba sa pagitan nila. Ang distansya ng ilang libong metro ay hindi ganoon kalaki, kaya lahat ng nasa baybayin ay makikita ng malinaw ang monster cores kung itutuon nila ang kanilang paningin.
Gayunpaman, walang sino man ang maaaring matukoy kung anong grado ang mga monster core na iyon. Kahit na ang Great Thousand Bloodland na disipulo na nakatayo sa maliit na isla ay hindi makakaya. Kinapa niya ang kanyang baba at sinusuri ang tatlong bilog na plataporma sa kanyang harapan. Iyan ba ay isang gantimpala? May nagtatakang tanong at nagdududa. Ang mga bagay na ito ay lumitaw ng ang Great Thousand Bloodland disipulo ay tumuntong sa unang isla. Sa makatuwid, ito ay malinaw na isang gantimpala. Kaya lang walang makapagsabi kung ang tatlong monster core ay ibinigay sa kanya bilang reward o kung isa lang ang mapipili niya sa tatlo. Lahat ay nakatitig sa direksyon na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang disipulo ng Great Thousand Bloodland ay nagpasya at iniabot ang kanyang kamay patungo sa bilog na plataporma sa kanan. Walang pagtutol ng dumausdes ang kanyang kamay sa light barrier at inilabas niya ang monster core mula sa loob. Para sa isang oras, lahat ay nangangati na malaman kung ano ang grado ng monster core at kung ano ang elemento nito. Sa kasamaang palad, direktang inalis ng disipulo ng Great Thousand Bloodland ang monster core nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang iba na mag-imbestiga. Kaagad pagkatapos noon, muli niyang iniunat ang kanyang kamay sa bilis ng kidlat upang maabot ang bilog na plataporma sa gitna, gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka sa pagkakataong ito. Ang magaan na harang na bumabalot sa bilog na plataporma ay maaaring magmukhang kasing manipis ng mga pakpak ng cicada, ngunit ito ay napakalakas. Walang paraan upang makuha ang monster core nang hindi nasira ang light barrier. Pagkatapos ng maikling pagkaantala, ang tatlong bilog na platform ay lumubog pabalik sa lupa at nawala sa paningin. Agad na naunawaan ng lahat na ang monster core ay isang gantimpala pagkatapos panoorin ang eksenang ito. Paano sila hindi? Kaya lang, ang mga makakatapak sa isla lamang ang karapat-dapat na makakuha ng reward na ito. Bagamat isa lamang itong monster core, lubos pa rin itong pinukaw ang sigla ng lahat bilang resulta. Ang lahat ng mga cultivator na pumunta dito ay naaakit ng Blood Monster Divine Monarch's Vow of Blood Inheritance. Kaya lang maraming tao ang umatras sa hamon matapos masaksihan ang lagim at kakaibang Blood Lake. Magkagayunman, ang paglitaw ng reward na ito ng monster core ay naging dahilan upang muling maging sabik ang maraming cultivator. Kung makakakuha lang sila ng 6th grade, 7th grade, o kahit na 8th grade monster core, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay nila. Ang mga kayamanan na kanilang pinanindigan upang makamit ay sapat na para sa kanila upang mabuhay ng marangya sa buong buhay. Sa sandaling kinuha ng Great Thousand Bloodland na disipulo ang monster core, isang malakas na dagandong ang nagmula sa gitna ng unang isla. Kasunod nito, isang malaking steel ang bumagsak sa lupa at tumayo sa gitna ng isla. May pangalawang yugto pagkatapos lahat. Nagliwanag ang magagandang mata ni Ku Huashang. Sinabi niya kay Yang Kai ang tungkol sa pagkakaroon ng ikalawang yugto, ikatlong yugto, at iba pa kanina, ngunit iyon ay sarili niyang mga haka-haka lamang. Hanggang sa paglitaw ng estelo na ito ay nakatanggap ng agarang kumpirmasyon ang kanyang haka-haka. Ginamit ng mga tao sa tabi ng pampang ang lahat ng kanilang lakas upang tumitig sa direksyon na iyon, umaasang masilip nila ang nilalaman ng ikalawang steel. Sa kanilang pagtataka, ang steel ay tila natatakpan ng isang layer ng fog. Walang nakakita sa nakasulat doon. Agad nitong nilinaw na walang ibang pagpipilian kundi ang tumapak sa unang isla upang maunawaan ang nilalaman ng ikalawang yugto ng Bloodlight Scripture. Ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ay idinisenyo upang maiugnay upang ang isa ay makasulong lamang ng hakbang-hakbang. Mukhang may intensyon talaga siyang pumili ng kahalili niya, kung hindi, hindi na kailangang gawing komplikado ang disenyo. Ang alagad ng Great Thousand Bloodland ay lumapit sa estelo at tumangala dito saglit, hindi nagtagal, naupo siyang naka-cross-legged nang hindi gumagalaw habang sinimulan niyang maunawaan ang mga misteryo ng ikalawang yugto ng Bloodlight Scripture. Junior Brother Yang, gusto mo bang subukan ito? Lumingon si Ku Huashang kay Yang Kai. Siyempre, tumanggo si Yang Kai, tsaka nandito na siya. Nasa harapan na niya ang pagkakataon, kaya paano siya makakasundo sa sarili niya kung hindi man lang siya magtangka? Maaaring hindi pa siya nakipagdabol sa Vow of Blood noon, ngunit karamihan sa mga cultivator dito ay walang pinagkaiba sa kanya. Malamang na isinaalang-alang na ng Blood Monster Divine Monarch ang aspetong ito noong nag-set up siya ng pagsubok sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ang kanyang kahalili ay napili dahil sa isang naunang pundasyon sa Vow of Blood, kung gayon halos masasabing ang mga disipulo ng Great Thousand Bloodland ay nakakuha ng winning spot. Hindi na rin kailangan ng mga pagsubok. Si Yang Kai ay may malabong pakiramdam na ang mga pagsubok para sa pamana na ito ay hindi maaaring ganoon ka-simple. Wala ring pagtutol si Bu Lianzong at ang iba pa. Mabilis silang nakahanap ng mauupuan at ibinaon ang kanilang isipan sa estelo upang simulan ang pag-unawa.
Samantala, hindi agad sinimulan ni Yang Kai ang pag-aaral ng mga misteryo ng steel, sa halip, lihim niyang minamanipula ang space principles upang makita kung maaari niyang direktang i-teleport ang kanyang sarili sa unang isla o sa palasyo sa gitna ng lawa sa pamamagitan ng instantaneous movement. Kung maaari siyang maglakbay doon kaagad, kung gayon hindi na kailangang maunawaan ang mga misteryo ng estelo. Nagsimula pa lang siyang kumilos nang walang dahilan ang matinding krisis na bumaha sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may paparating na sakuna kung susubukan niyang i-teleport ang sarili doon sa pamamagitan ng instantaneous movement. Ang pakiramdam na ito ay nagulat kay Yang Kai at siya ay nagmamadaling sumuko sa pagtatangka. Ang pakiramdam ng krisis na bumabalot sa kanya ay nawala sa sandaling ginawa niya iyon, na naging dahilan upang siya ay bumantong hininga. Alam kong hindi ito magiging madali. Maingat na inihanda ng Blood Monster Divine Monarch ang kanyang mana. Hindi niya hahayaang samantalahin ng mga susunod na henerasyon ng anumang butas. Ang mga sumubok na tumuntong sa maliit na isla o sa palasyo sa gitna ng lawa nang hindi gumagamit ng kanyang nilalayo na pamamaraan ay tiyak na magdurusa sa isang kakilakilabot na kapalaran. Dahil hindi nagamit ang space principles, walang ibang pagpipilian si Yang Kai kundi ang masunuri na simulan ang pag-unawa sa mga misteryo ng estelo. Katulad ng dati, may hindi maipaliwanag na puwersa na humila sa kanyang isipan, na nagpapahintulot sa mga misteryo ng Bloodlight Scripture na mag-flash sa kanyang ulo. Isang maikling sulyap lang ang nakuha ni Yang Kai kanina, kaya hindi niya masyadong inisip ang Bloodlight Scripture. Ngayong kalmado na siyang nakatutok sa pag-unawa dito, mabilis niyang napagtanto na ang Bloodlight Scripture ay hindi malabo o mahirap maunawaan. Sa mahigpit na pagsasalita, na-apply lang yan sa unang chapter. Walang paraan para malaman niya kung gaano kahirap ang natitira. Gayunpaman, hindi mahirap para sa isang tao na unawain ang mga misteryo ng unang yugto ng Bloodlight Scripture hanggat hindi masyadong mahirap ang pamana at kakayahan ng isang tao sa pag-unawa. Itinoon ng kanyang isip, mas nag-concentrate si Yang Kai. Lumipas ang oras ng unti-unti. Parami ng parami ang unti-unting tumayo mula sa ilalim ng steel patungo sa kinaroroonan ng unang maliit na isla. Sunod-sunod silang matagumpay na nakatapak sa isla. Bukod dito, ang bilang ng mga taong nagtagumpay ay hindi maliit. Magkagayunman, ang bilang ng mga cultivator na natipon sa paligid ng monumento ay patuloy na dumami. Iyon ay dahil parami ng parami ang mga taong dumarating dito. Malinaw na narinig ng mga taong ito ang tungkol sa balita at nagmadaling lumapit upang kumuha ng isang piraso ng pie. Sa oras na lubusang naintindihan ni Yang Kai ang unang yugto ng Bloodlight Scripture at nagtitiwala na wala siyang problema sa pagpapakalat ng secret art, kalahating araw na ang lumipas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sakto nang makita si Ku Huaxiang na lumingon sa kanya mula sa pagkakaupo nito sa tabi niya. Halatang nabigla si Ku Huaxiang. Natapos ka ng napakabilis. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nakarating lamang sa isang masusing pag-unawa sa unang yugto ng Bloodlight Scripture. Hindi niya maihahambing ang Great Thousand Bloodland na disipulo na mayroon ng malalim na pamana sa Tao of Blood. Maaaring isa siya sa mga core na disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, ngunit tulad ni Yang Kai, hindi pa siya nakikisawsaw sa Tao of Blood dati. Sa makatuwid, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa disipulo ng Great Thousand Bloodland na may natatanging kalamangan dahil kailangan niyang magsimula sa zero. Kaya lang nasimulan na niyang intindihin ang Bloodlight Scripture bago dumating si Yang Kai, kaya hindi niya inaasahan na makakatapos siya ng kasabay niya. Gayunpaman, hindi siya nagulat nang maalala niya ang kanyang pambihirang pagganap sa Great Cosmological Realm. Nakangiti ang kanyang mga labi, nagkomento siya. Hindi magandang bagay para sa mga lalaki na magtapos ng masyadong mabilis. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Naadek na ba ang babaeng ito sa pang-aasar sa akin? Iritadong sagot niya sa panunokso nito. Gusto mo bang subukan? Nagningning ang mga mata niya at nagbago ang ekspresyon niya. Talaga. Dahil sa hiya, mabilis na ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay para iwaksi ang ideyang. Hindi. Umiwas siya ng tingin para lang makita na si Bu Lianzong at ang iba pa ay nagkakaintindihan pa rin habang nakapikit. Habang iniisip niya kung dapat ba niya silang kausapin, bumukas ang mga mata ni Bu Lianzong. Sinabi ni Bu Lianzong, "Brother Yang, mangyaring magpatuloy. Susundan ka namin mamaya." Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, hihintayin ka namin doon. Binigyan ni Bu Lianzong ng matalim na tingin si Ku Huaxiang at palihim na nagpadala ng voice transmission kay Yang Kai. Brother Yang, tandaan na huwag masyadong magtiwala sa sinuman. Ang kanyang mga salita ay tila naglalaman ng isa pang nakatagong kahulugan sa likod nila, na naging sanhi ng pagkislap ng tingin sa mga mata ni Yang Kai bilang tugon. Ngumiti si Yang Kai at tumanggo sa kanya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, magkasamang dumating sina Yang Kai at Ku Huaxiang sa baybayin ng lawa.
Pagtingin sa kanilang paligid, nakita nila ang maraming cultivator na nagpapalipat-lipat sa unang yugto ng Bloodlight Scripture sa ibabaw ng lawa. Lahat sila ay natatakpan ng isang layer ng blood chi habang maingat silang tumawid sa tubig ng dugo. Karamihan sa mga taong ito ay sumulong ng maingat, baka makatagpo sila ng hindi inaasahang bagay. Iilan lamang sa kanila ang lumakad ng may kumpiyansa at hindi nagtagal ay nakarating sa unang isla. Tulad ng Great Thousand Bloodland Disciple mula noon, 3 bilog na plataporma ang lilito sa harap ng bawat cultivator na tumuntong sa isla. Ang bawat round platform ay naglalaman ng monster core. Sa sandaling makuha ang isa sa mga monster core, ang natitirang 2 monster core ay lulubog pabalik sa lupa kasama ang mga bilog na platform at mawawala sa paningin. Isang malungkot na sigaw ang biglang umalangaw. Ang isa sa mga cultivator ay natisod sa hindi malamang dahilan, na naging sanhi ng paglubog ng isa niyang paa sa lawa. Sa gulat, inabot niya ang isang kasama sa tabi niya. Ang kanyang mga kilos ay nagkamali sa kanyang kasama na noon pa man ay labis na nabalisa. Kaya, pareho silang nawalan ng balanse saglit. Nawala ang ambon ng dugo sa kanilang katawan at agad silang nahulog sa lawa. Ang tahimik na lawa ng dugo ay parang isang mabangis na hayop na piling nilalamon ang mga tao. Walang kahit isang ripple ang magpapalupit sa kalmadong ibabaw ng lawa sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit ito ay gumanti ng masama kapag may nahulog dito. Lumakas ang isang alon ng dugo at bumagsak. Ang 2 cultivator na nagkamali ay natangay sa lawa ng dugo at naglaho ng walang kahit isang bula na lumabas. Maraming tao ang natakot sa nakita. Ang mga cultivator na nakatayo sa baybayin at naghahanda sa kanilang pagtatangka ay biglang nawalan ng lakas ng loob na humakbang pasulong sa lawa. Ilang sandali silang nag-alinlangan, hindi makapagpasya. Sinabi ni Yang Kai, maghanap tayo ng lugar na may kakaunting tao. Ipinahayag ni Ku Huaxiang ang kanyang pagsang-ayon. Mabuti, bagamat pareho silang may tiwala sa kani-kanilang kakayahan, hindi nila kinaya ang pakikialam ng iba. Ang mga bagay ay malamang na mauwi sa trahedya para sa kanila kung sila ay hilahin pababa ng isang cultivator na nadadapa tulad ng nangyari sa sitwasyon ngayon. Pagkaraan ng ilang oras na paghahanap sa paligid, hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar na kakaunti ang mga tao. Lumingon si Yang Kai kay Ku Huaxiang. Senior sister ko, mag-ingat ka. Ngumiti ng matamis si Ku Huaxiang. Sigurado ka, kung naramdaman kong may mali, tiyak nakakalag ka rin kita pababa sa tubig kasama ko. Kahit na hindi kami maipanganak sa parehong araw at taon, maaari tayong laging mamatay ng magkasama. Pwede tayong maging pares ng lovebird ghosts. Sigurado akong mas mabuti na ito kaysa mamatay ng mag-isa. Tama ba, junior brother? Napabuntong hininga ng malakas si Yang Kai habang nagkomento. Hindi ko napagtanto na isa kang napakabangis na tusong ahas, senior sister ko. Pinag-iisipan ko kung dapat ba akong layuan ka. Napahadjejek siya, huli na. Sabay abot ng kamay niya at hinawakan ang braso niya. Idiniin pa niya ang kanyang sapat na dibdib laban sa kanya ng walang pag-aalinlangan, na nagpapadala ng isang pakiramdam ng kamanghamanghang pagkalastiko sa kanya. Bago pa siya makapag-react, tumalon siya sa Blood Lake at hinayla siya kasama niya. Nagulat at natakot, nagmamadaling inikat ni Yang Kai ang unang yugto ng Bloodlight Scripture upang kontrolin ang blood chi sa kanyang katawan ayon sa secret art na kakatapos lang niyang malaman. Isang maputlang gintong liwanag ang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Panay ang paglapag nilang dalawa sa ibabaw ng lawa ng dugo. Ang mga ripple ay kumakalat mula sa ilalim ng kanilang mga paa, dahan-daang kumakalat palabas. Marshall Peak, Kabanata 4247. Pinapayagan huminahon, senior sister. Naramdaman ni Yang Kai ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang buong katawan. Isang simoy ng hangin ang dumaan, dahilan para manginig ang kanyang katawan sa lamig. Lumingon siya at galit na pinandilatan si Ku Huaxiang. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba ako binigyan ng babala, kahit papano? Tumingin si Ku Huaxiang kay Yang Kai na may pagtataka na kitang-kita sa kanyang magagandang mata. Junior brother Yang, ang dugo mo ay ginto. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposible para sa ibang tao na sabihin ang pagkakaiba maliban kung siya ay nasugatan, gayunpaman, siya ay nagpapalipat-lipat ng Bloodlight Scripture sa sandaling ito. Ang ambon ng dugo na tumatakip sa kanyang buong katawan ay agad na nagpakita kung gaano siya kaiba sa iba. Itinagilid niya ang ulo niya. Nanghihina siya na parang aso, pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Ang aura ng isang divine spirit. Pagkatapos, gulat na tinitigan niya ito at napabulalas, Junior brother, mayroon ka bang bloodline na divine spirit? Parte ka ba ng monster race? Halatang nairita si Yang Kai. Monster race sa kalokohan, ang pako. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Ku Huaxiang ay dalisay at inosente habang nakaawang ang kanyang mga labi at nagtanong na may kislap sa kanyang mga mata.
Junior brother, galit ka ba? Sa puntong ito, halos sumabog na siya sa galit kaya naging masungit ang kanyang ekspresyon. Hindi, binitawan niya ang braso mula sa pagkakayakap nito. Kasunod nito, maingat niyang pinagmasdan ang lawa ng dugo at naramdaman ang pagdaloy ng tubig ng dugo sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi nagtagal bago niya natuklasan ang sikreto sa likod ng lawa ng dugo. Ang tubig, sa lawa ng dugo ay maaaring mukhang kalmado at hindi nababagabag, ngunit ito ay talagang patuloy na nagbabago. Kaya lang nakatago ang mga pagbabagong ito kaya napakahirap matukoy. Ang mga pagbabagong ito ay makikita lamang kung ang isa ay nakatayo sa tuktok ng lawa. Higit pa rito, ang mga pagbabagong ito ay nagbigay sa lawa ng kakaibang puwersa ng pagsipsip na naging sanhi ng isang tao na hindi sinasadyang mahulog dito. Tanging ang mga nagpapalipat-lipat ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ang makakalaban sa puwersang ito ng paghila at tumayo sa ibabaw ng lawa. Matapos malaman ang katotohanan ito, naramdaman niyang ang pag-unawa sa kanyang puso. Natitiyak niya na ang Bloodlight Scripture na nakatala sa estelo ay talagang pundasyon ng pagpasa sa pagsubok na ito. Masasabing walang panganib hanggat ang isa ay nananatiling nakatutok at patuloy na pinapanatili ang Bloodlight Scripture sa lahat ng oras habang nakatayo sa ibabaw ng lawa. Sa katunayan, ang isa ay hindi magkakaroon ng problema sa pag-abot sa unang isla sa lahat. Ang mga cultivator na nahulog sa lawa at binawian ng buhay ay maaaring nabigo na maunawaan ng lubusan ang Bloodlight Scripture o nagkamali dahil sa kanilang mga ugat. Ano man ang kaso, ang kanilang mga aksyon ay nagresulta sa kanilang pagkamatay. Sa totoo lang, ang unang bahagi ng pagsubok na ito ay hindi mahirap lagpasan. Nagkaroon ng kumpiyansa si Yang Kai mula sa kaalamang ito at humakbang pasulong. Oo naman, ligtas siyang makakalakad sa Blood Lake basta't patuloy niyang pinanatili ang Bloodlight Scripture. Pagkatapos ng ilang hakbang pasulong, bigla siyang tumalikod para tingnan si Ku Huashang, na walang laman na nakatayo doon. Bakit nakatayo ka lang dyan? Si Ku Huashang ay tumingin sa kanya ng malungkot. Nagkamali ako, junior brother, huwag kang magalit. Sige, hindi siya nakaimik, hindi ako galit, tahimik niyang sinabi, halatang galit ka, ha? Mukhang hindi mo ako mapapatawad, junior brother. Kung gayon, ang senior sister na ito ay walang dahilan upang magpatuloy sa buhay. Baka mamatay din ako. Habang sinasabi iyon, ang pag-ambon ng dugo sa kanyang katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng kusang kumalat. Nagulat si Yang Kai at napasigaw. Senior sister ko, itigil mo na ang kalokohan. Kasabay nito ay nagmamadaling inabot niya ito para sunggaban, pero laking gulat niya, napahadjadyak ito at pinitik ang manggas. May lumipad na laso at pumulupot sa braso niya. Kaagad pagkatapos noon, umiglas siya na parang sumasayaw na paro-paro at itinapon ang sarili sa kanyang mga bisig. Pagangat ng ulo, tiningnan siya ng matikas at magagandang mata. Napabuga ng amoy ng orchid, matamis siyang bamulong. Alam kong hindi mo ako papakawalan, junior brother. Baliw na babae. Nagmura siya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ito ba ang lugar para maglokohan? Mali ako, nagkamali ako. Naaawa niyang sabi habang bahagyang idiniin ang kanyang magandang katawan sa kanya. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Yang Kai. Isang napakarilag at mapang-akit na babae ang literal na nakayakap sa kanya. Bukod dito, ipinupukol niya ang sarili laban sa kanya. Ang pagkakaroon ng kaakit-akit na kagandahan sa ganoong kalapit ay nagdulot sa kanya ng pagkatuyo at pagkalito. Kaya naman, mabilis niya itong hinawakan sa mga balikat at bahagyang itinulak palayo habang mariing sinabi. Senior sister ko, mangyaring kumilos ng wasto sa iyong sarili. Hindi siya ganito ang unahan noong huling pagkikita namin sa Grand Ancient Ruins Boundary. Ano ang mali sa kanya ngayon? Ang kanyang pag-uugali ay masyadong matiis. Naging malamig ang ekspresyon nito at pinandilatan siya nito. Junior brother, sinasabi mo bang masama ang ugali ko? Bakit siya biglang naging hindi makatwiran? Nang magpapaliwanag pa sana siya, sumalungat siya sa inaasahan niya at tinapakan ang paa sa galit. Kung iyan ang iniisip mo, junior brother, hindi ka naguguluhin ng senior sister na ito. Hinampot siya ng kanyang buhok sa mukha habang iniikot ang kanyang ulo at humakbang palayo ng walang pabalik-balik na sulyap. Natigilan, naiwan si Yang Kai na tulala sa kinatatayuan, na pagtanto muli na ang puso ng isang babae ay imposibleng maarok. Nagmistulang pares ng lovebird na nag-aaway ang dalawa sa ibabaw ng lawa. Ang kanilang mga malandi na kilos ay nagdulot ng inis na pagtingin sa kanila ng maraming cultivator. Sa makatuwid, marami sa kanila ang pumalakpak sa kanilang mga puso nang makita nilang tinalikuran ni Ku Huashang si Yang Kai. Si Ku Huashang ay kumilos ng napakabilis at hindi umabot ng ilang sandali bago siya makarating sa unang isla. Samantala, si Yang Kai ay natigilan saglit bago siya bumalik sa kanyang katinoan at dali-daling naabutan siya.
Ang unang pagsubok ay hindi napakahirap. Hanggat mapanatili ng isang tao ang Bloodlight Scripture ng maayos, maaaring labanan ng isa ang puwersa ng paghila na nagmumula sa lawa ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, tumuntong din si Yang Kai sa unang isla. Tatlong bilog na plataporma ang lumitaw nang wala saan sa harapan niya nang dumampi ang dalawang paa niya sa lupa. Ang mga bilog na platform ay natatakpan ng isang light barrier at ang bawat isa ay naglalaman ng isang monster beast core. Nang sinubukan niyang imbestigahan ang monster cores gamit ang kanyang divine sense, mabilis na natukoy ni Yang Kai na hindi niya maaaring suriin ang mga nilalaman ng mga hadlang. Hindi niya maisip kung ano ang element ng monster cores. Mukhang walang intensyon ang Blood Monster Divine Monarch na bigyan ang sinuman ng anumang batayan para magdesisyon. Ang gantimpala na matatanggap ng isa pagkarating sa islang ito ay ganap na nakabatay sa swerte. Napagtanto ito, random na inabot niya ang isa sa mga round platform. Ang liwanag na hadlang ay hindi humadlang sa kanyang paggalaw sa anumang paraan. Hawak niya ang Earth Element Monster Core nang bawiin niya ang kanyang kamay mula sa light barrier. Ang tatlong bilog na platform ay biglang lumubog pabalik sa lupa at nawala sa paningin pagkatapos niyang makuha ang Monster Core. Si Ku Huashang ay nagkataong nakatayo sa tabi niya at hinigit siya ng kanyang siko bago pabulong na nagtanong. Junior brother, anong grado ng Monster Core ang nakuha mo? Lumingon siya sa kanya at tumawa. Akala ko hindi mo ako pinapansin, senior sister. Pumikit siya. Kanina lang ako nagbibiro. Hindi mo ba masabi? Siguradong dense ka. Sino ang nagbibiro ng ganyan? Hindi na kay si Yang Kai. Gayunpaman, inihayag niya ang monster core sa kanyang kamay. Tingnan mo ang iyong sarili, senior sister. Sinulyapan niya ang monster core sa kanyang kamay at buong pagmamalaking sinabi. Nakatanggap ka lang ng 4th grade monster core. Nakakuha ako ng 5th grade. Habang sinasabi iyon, iniunat niya ang kanyang kamay para ipakita sa kanya ang kanyang monster core. Tumingin siya at natuklasan na nakatanggap nga siya ng 5th grade monster core. Mukhang hindi pare-pareho ang mga gantimpala dito. Lumingon siya para pagmasdan ang iba pang nasa paligid niya, nakita niya na ang ilan ay nakakuha ng 3rd grade monster cores habang ang iba ay may 4th grade monster cores na katulad niya. Isang tao lang ang nakatanggap ng 5th grade monster core, tulad ng Ku Huashang. Base sa sitwasyon, ang mga reward para sa unang isla ay mula sa 3rd grade hanggang 5th grade monster cores. Ang 3rd grade at 4th grade monster core ay mas karaniwan, ngunit ang 5th grade monster cores ay bihira. Ang pagtuklas na ito ay nagpaputok sa kanyang puso sa kasabikan. Kung iyon ang nangyari sa unang isla, paano naman ang pangalawang isla, ikatlong isla, at ang palasyo sa gitna ng lawa? Posible talagang makahanap ng 7th grade monster core sa lugar na ito. Kaya naman, mas naging determinado si Yang Kai na tingnan ang palasyo sa gitna ng lawa. Sa sandaling ito, hindi bababa sa daan-daang mga tao ang nagtipon sa unang isla at higit pa ang papunta dito mula sa dalampasigan. Kung titingnan ang sitwasyon, ang mga cultivator na natipon sa baybayin ay may 80% na pagkakataon na makarating sa unang isla. Higit pa rito, makakatanggap sila ng gantimpala hanggat nakarating sila sa islang ito. Ang mga may malaking swerte ay maaaring makakuha ng 5th grade monster core bilang reward. Ang unang taong tumuntong sa islang ito ay ang disipulo ng Great Thousand Bloodland. Halos kalahating araw na ang lumipas mula noon. Sa madaling salita, wala pang kalahating araw niyang naiintindihan ang estelo rito. Ang kanyang pagunlad ay mas mabilis kaysa sa lahat. Sina Yang Kai at Ku Huashang ay hindi nang ahas na magpaliban. Mabilis silang nakahanap ng mauupuan at ibinaon ang kanilang isipan sa pagmumuni-muni, na nagpapahintulot sa steel na gabayan sila habang pinag-aaralan nila ang secret art na ito. Ang estelo sa unang isla ay naging pangalawang yugto ng Bloodlight Scripture. Ito ay ang pagpapatuloy ng unang yugto, ngunit sa paghahambing, ang ikalawang yugto ay higit na pribado at mahirap linangin. Ang mga ekspresyon ng maraming cultivator ay mahirap habang sila ay nakakunot ang kanilang mga kilay, na tila nahihirapan silang maunawaan kung ano ang kanilang nakikita. Gayunpaman, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang magtiyaga. Ibinaon ni Yang Kai ang kanyang sarili sa ikalawang yugto ng Bloodlight Scripture, na hindi napigilan ang kanyang sarili. Halos kalahating araw na ang lumipas nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid, nakita niya na ang disipulo ng Great Thousand Bloodland ay wala kahit saan. Agad siyang napatingin sa direksyon ng pangalawang isla at siguradong nakikita niya ang figure ng taong iyon sa pangalawang isla. Ang disipulo ng Great Thousand Bloodland ay may napakalalim na pundasyon sa Tao of Blood, sa makatuwid, mayroon siyang natatanging kalamangan sa iba dito. Mas maaga rin siyang nakarating sa unang isla kaysa sa iba, kaya natural lang na siya ang nangunguna. Bukod sa kanya,
higit sa 100 iba pang mga cultivator ang dumating din sa pangalawang isla. Samantala, mahigit 20 iba pa ang maingat na tumatawid sa ibabaw ng lawa. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai kay Ku Huashang at natuklasan na nasa kalagitnaan pa rin siya ng pag-unawa sa secret art, at mukhang hindi na siya magigising anumang oras. Ito ay hindi upang sabihin na ang kanyang kakayahan ay hindi kasing husay ng iba. Nang dumating ng mas huli kaysa sa iba, napag-isip-isip na medyo nahuhuli siya kumpara sa nangungunang grupo. Magkagayunman, hindi nagmamadaling umalis si Yang Kai at umupo lang sa tabi niya at matiyagang naghintay. Makalipas ang halos 1 oras, dahan-dahang iminulat ni Ku Huashang ang kanyang mga mata at dahan-dahang nagpakawalan ng maputik na hangin. Lumingon siya kay Yang Kai at sinabing, "Humihingi ako ng paumanhin sa paghihintay sa iyo ng napakatagal na panahon, junior brother. Sa susunod, maaari ka ng mag-isa. Hindi mo na ako kailangang hintayin." Bagamat naiintindihan niya ang mga misteryo ng steel, hindi siya ignorante tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, kaya naman, alam niyang matagal na itong naghihintay sa kanya. Ito ay lamang na siya ay nasa isang kritikal na yugto ng kanyang pag-unawa kaya't hindi naging komportable para sa kanya na huminto sa kalagitnaan, na pinilit siyang ipagpatuloy ang kanyang pagmumuni-muni. "Ayos lang," ngumiti siya. "At saka, hindi naman ako naghintay ng ganoon katagal. Tara na," tinawag siya nito. Magkatabing naglalakad, tumungo sila sa direksyon ng pangalawang isla. Pagdating nila sa lawa, sinabi niya, "Mag-ingat, senior sister ko. Ang ikalawang yugto ay mas mahirap kaysa sa unang yugto. Mas mataas din ang casualty rate." Nitong nakaraang oras ay pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, kaya natural lang na mas marami siyang napapansin kaysa sa iba. Kung ikukumpara sa unang yugto, kitang-kita na ang kahirapan ng ikalawang yugto ay tumaas ng malaki. Maraming mga cultivator na nakapasa sa unang yugto ay madaling binawian ng buhay sa ikalawang yugto. "Mag-ingat ka rin, junior brother," sabi niya. Tumanggo si Yang Kai at humakbang pasulong habang ipinapaikot ang bloodlight scripture. Isang patong ng gininto ang ambon ng dugo ang agad na lumabas sa buong katawan niya. Ito ay mas siksik at mas kahanga-hanga kaysa dati. Pagkatapos noon, marahan siyang humakbang sa ibabaw ng lawa. Palibhas ay lumalaban sa lakas ng paghila ng lawa ng dugo, umusad siya ng hakbang-hakbang. Sumunod si Ku Huashang malapit sa likuran. Agad na ibinunyag ng mag-asawa kung gaano sila kaiba sa karamihan ng mga tao sa sandaling umalis sila. Sa kabila ng pag-set off ng kaunti kaysa sa iba, ang kanilang bilis ay hindi mabagal. Sila ay nagpatuloy sa hakbang-hakbang na walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, karamihan sa iba pang mga cultivator ay tila nakararanas ng matinding hirap sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at marami sa kanila ang pawis na pawis. Ang kanilang pawis ay dumaloy sa kanilang mga mukha at tumulo sa lawa ng dugo. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng napakalaking oras at pagsisikap, kaya hindi sila makagalaw ng mabilis. Ilang libong metro lang ang layo nito, ngunit nalampasan ni Yang Kai at Ku Huashang ang mga nauna sa kanila ng sunod-sunod. Wala pang 1 tasa ng tsaa ang itinagal ng kanilang dalawa bago makarating sa pangalawang isla. Hindi tulad ng kalmado at nakaka-relax na kilos ni Yang Kai, nakahinga ng maluwag si Ku Huashang. Bahagyang namutla ang kanyang kutis at makikitang naubos ang lakas niya para makasabay sa kanyang takbo. Martial Peak, Kabanata 4248. Walang babalikan. Katulad ng pagtapak nila sa unang isla, biglang lumitaw sa harapan nilang dalawa ang 3 bilog na platform na natatakpan ng light barrier sa harapan nilang dalawa. 3 monster cores ang tahimik na nakahiga sa mga bilog na platform. Pagkatapos ng dati nilang karanasan, paanong hindi nila malalaman na ito ang kanilang gantimpala sa pag-abot sa pangalawang isla? Ikinukumpara pa rin ni Ku Huashang ang 3 monster core, nakaramdam ng pag-aalinlangan at hindi sigurado kung aling monster core ang pipiliin. Sa kabilang banda, iniunat na ni Yang Kai ang kanyang kamay sa bilog na plataporma sa gitna. Walang maihahambing. Hindi niya matukoy kung aling monster core ang mas magaling, kaya nagpasya na lang siyang ipaubaya ito sa swerte. Madali siyang dumaan sa light barrier na tinatakan ang monster core, kinuha ang monster core sa round platform, at sinulyapan ang monster core. Isa itong 5th grade wood element. Paglingon kay Ku Huashang, nakita niyang nakapagdesisyon na ito at kumuha ng monster core. Ang pagbabago-bago ng kapangyarihan na nagmumula sa monster core ay nagpahiwatig na ito ay nasa 5th grade, ngunit ito ay isang fire element monster core. Ang reward mula sa unang isla ay monster cores mula sa 3rd grade hanggang sa 5th grade. Ang 3rd grade at 4th grade monster core ay karaniwan, habang ang 5th grade monster cores ay napakabihira. Pagdating sa pangalawang isla, pareho silang nakakuha ng 5th grade monster core bawat isa. Ang gantimpala ay malinaw na nadagdagan ng 1 buong grado.
Batay sa haka-haka na ito, hindi ba ang gantimpala para sa susunod na isla ay nasa 6th grade? Kung ganoon, tiyak na magkakaroon ng 7th grade monster course sa palasyo sa gitna ng lawa. Ang puso ni Yang Kai ay nagliliyab sa apoy ng pananabik. Lalong naging determinado siyang tingnan ang palasyo sa gitna ng lawa. Bagamat maaari niyang baliwalain ang pamana ng Blood Monster Divine Monarch na Tao of Blood, hindi niya hahayaang mawala sa kanya ang pagkakataon kapag may mataas na posibilidad na ang mga mapagkukunang kailangan niya ay nasa lugar na iyon. Malapit na sumusunod sa kanila, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ang nagsisimulang dumating sa pangalawang isla. Nang matanggap nila ang kanilang mga gantimpala, si Yang Kai ay lihim na nagbigay pansin sa kanila. Natuklasan niya na ang mga may kaayla hilakbot na swerte lamang ang makakatanggap ng 4th grade monster course. Karamihan sa kanila ay nakatanggap ng 5th grade monster course, ngunit walang nakatanggap ng 6th grade monster course. Matapos matikman ang matatamis na gantimpala, ang mga cultivator na dumating sa isla ay naging mas motibasyon. Mabilis silang nakahanap ng mauupuan at nagsimulang maunawaan ang Bloodlight Scripture sa estelo. Ang steel sa baybayin ay naglalaman ng unang yugto ng Bloodlight Scripture at ang isa sa unang isla ay naglalaman ng ikalawang yugto. Kaya naman, malamang na nasa ikalawang isla ang ikatlong yugto. Nakahanap sina Yang Kai at kuha siyang ng pwestong mauupuan. Ibinaon nila ang kanilang isipan sa estelo at natuklasan na talagang naglalaman ito ng ikatlong yugto, kaya, sila ay tumutok sa kanilang paglilinang. Kung ikukumpara sa unang dalawang yugto, ang ikatlong yugto ay mas malalim at mahiwaga. Magkagayunman, ang mga kakayahan ng mga cultivator na maaaring makarating sa pangalawang isla ay hindi magiging mahirap. Hindi dapat maging problema para sa kanila na maunawaan ang mga misteryo nitong lihim na sining. Ang mahirap na bahagi ay nagpapalipat-lipat at nagpapanatili ng Bloodlight Scripture. Nabigo si Yang Kai na mapansin ang anuman noong natutunan niya ang secret art na ito kanina, at hanggang sa makarating siya sa pangalawang isla ay bigla siyang may napagtanto. Ang mga may mas matatag na sigla ay may mas malaking kalamangan sa mga nagal-inang ng Bloodlight Scripture. Hindi naging mahirap intindihin kung bakit. Ang Bloodlight Scripture ay isang secret art na may kaugnayan sa Tao of Blood, kaya natural na mangangailangan ito ng malakas at matatag na sigla, at sa gayon ay isang malakas na blood chi. Matapos mapansin ang puntong ito, nabigo si Yang Kai na pigilan ang kanyang pagtawa. Dati niyang inakala na ang disipulo ng Great Thousand Bloodland ay magkakaroon ng mas malaking kalamangan kapag nauunawaan ang Bloodlight Scripture dahil sa kanyang pundasyon sa Tao of Blood, gayunpaman, tila siya na ang may pinakamalaking pagpapala sa kanilang lahat. Dahil sa Dragon Source sa kanyang katawan, halos purong Dragon Blood ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Maaari siyang mag-transform sa isang 3,000 meter tall na half-dragon form kapag ginamit niya ang kanyang Dragon Transformation Secret Art. Sa isang paligsahan ng pinakamatatag na Blood Chi, walang sino man sa kanyang mga kapantay ang maaaring maihambing sa kanya. Maging ang disipulo ng Great Thousand Bloodland na nangunguna ay nakatingin lang sa kanya mula sa likuran. Biglang namulat si Yang Kai. Bumalik sa unang isla, siya at si Kuhua Shang ay nagsimulang unawain ang Bloodlight Scripture sa parehong oras, gayunpaman, mas maaga niyang natapos ang pag-unawa sa secret art kaysa sa kanya. Bilang isa sa mga pangunahing disipulo ng Yin Yang Cave Heaven, ibinigay na ang kakayahan ni Kuhua Shang sa pag-unawa ay kabilang sa pinakamahusay sa buong 3,000 mundo, kung hindi niya makukuha ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Gayunpaman, ang katotohanan ay mas mabilis siya kaysa sa kanya pagdating sa pag-unawa sa Bloodlight Scripture. Hindi niya masyadong pinag-isipan ang bagay na ito noon, ngunit ngayon ay tila hindi dahil ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay higit na mas mahusay kaysa sa kanya. Sa halip, ang masaganang sigla sa kanyang katawan ang nagbigay sa kanya ng natural na kalamangan sa pag-unawa sa Bloodlight Scripture. Ito ay hindi lamang Kuhua Shang. Ganoon din si Pei Wenzuan mula sa Myriad Demons Heaven. Ang bilis ng kanyang pag-unlad ay katulad ng sa kanya. Kahit na siya ay bahagyang mas mabagal kaysa sa kanya, ito ay hindi hihigit sa isang tasa ng tiyaan na nagkakahalaga ng oras. Umalis din siya hindi nagtagal pagkaalis nila sa unang isla. Katulad nito, nakarating din siya sa pangalawang isla hindi nagtagal pagkarating nila. Habang gumagala ang iniisip ni Yang Kai, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagbabago ng kapangyarihan na nagmumula sa gilid. Mabilis niyang iminulat ang mga mata at tumingin sa direksyon. Sa hindi kalayuan, lumalabas ang singaw mula sa ulo ng isang cultivator na parabang siya ay isang lutong tinapay na kalalabas lang sa oven. Pulang dugo ang kanyang nakalabas na balat at kumakabog ng husto ang mga ugat sa kanyang leeg. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Na sa kanyang sarili ay sapat na masama, sa kasamaang palad,
Ang pangunahing punto ay ang isang makapal na ambon ng dugo ay umaagos mula sa mga pores sa kanyang balat. Siya ay ganap na nababalot ng pulang dugo na ambon sa isang kisap mata. Nakararanas siya ng cultivation dissonance. May sumigaw sa takot, mabilis na tumayo at dumistansya sa taong iyon. Naninigas ang ekspresyon ni Yang Kai. Alam niyang tama ang nagsalita. Ang cultivator na ito ay nakakaranas ng dissonance sa kanyang cultivation habang nililinang ang Bloodlight Scripture. Ang mga bagay ay magwawakas sa kapahamakan para sa cultivator na iyon kung hindi siya makakaisip ng paraan upang malutas ang krisis na ito. Ngunit, sino ang kayang mag-alaga ng iba sa panahong ito? Nangyari ito sa harap mismo ng lahat, at sa wala pang 3 paghinga, isang sigaw ng paghihirap ang umalangaw mula sa loob ng makapal na ambon ng dugo. Sumabog ang ambon ng dugo upang ipakita ang kahabag-habag na figure ng cultivator. Iligtas. Iligtas mo ako. Ang cultivator na iyon ay nagabot ng kamay at humingi ng tulong. Ang kanyang kutis ay haggard at ang kanyang katawan ay naging hindi kapani-pani walang payat. Kakalabas lang ng mga salitang iyon sa kanyang bibig nang ang mga linya ng dugo ay lumabas sa kanyang katawan na parang libu-libong pinong pulang hibla. Ang dugo ay bumaril sa lahat ng direksyon. Kaagad pagkatapos nyon ay lumuhad ang kanyang ulo at nawala ang lahat ng aura sa kanyang katawan. Lahat ng tao sa isla ay natakot sa tanawin. Matapos ang taong ito ay magdusa mula sa cultivation dissonance, ang lahat ng diwa sa kanyang katawan ay mabilis na nawala at siya ay naging isang bangkay na walang iba kundi isang kalansay na nababalot ng tuyong balat. Ipinakita nito kung gaano kakilakilabot ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Ito ang unang pagkakataon na may nakaranas ng cultivation dissonance habang nililinang ang Bloodlight Scripture. Bukod pa rito, karamihan ay hindi pa nakakita ng ganitong kahabag-habag at kalunos-lunos na paraan ng pagkamatay noon. Kaya naman, hindi nila maiwasang mag-alala. Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Napalingon ang lahat sa direksyon ng tunog. May isa pang taong nakakaranas ng dissonance sa kanyang paglilinang. Bumulwak ang lahat ng blood chi sa kanyang katawan. Mabilis na natuyo at nalanta ang matambok niyang katawan. Ang kakanyahan ng kanyang katawan ay naging ambon ng dugo na buo niyang tinakpan. Ilang sandali pa, sumabog ang ambon ng dugo. Hindi mabilang na mga tumalsik na dugo ang lumabas sa kanyang mga pores at ginawa siyang mummified na bangkay. Sa loob lamang ng maikling panahon, 2 tao ang nagdusa mula sa cultivation dissonance at binawian ng buhay bilang resulta. Ito ay malalim na nagdulot ng pagkaunawa na ang Bloodlight Scripture ay hindi isang bagay na maaaring linangin ng sinuman, at ang kaunting kapabayaan ay magreresulta sa kamatayan. Walang sinuman ang nagdusa mula sa dissonance ng pagtatanim sa baybayin ng lawa o sa unang isla. Iyon ay dahil hindi pa nila nalilinang ang mga kritikal na bahagi ng secret art. Ito ay hindi hanggang sa 2nd isla na ang kapangyarihan ng Bloodlight Scripture ay nagsimulang ipakita. Sumimangot ang ilan sa mga cultivator at pumasok sa isip ko ang pag-alis. Maaaring hindi kilala ang 2 namatay, ngunit dahil maabot nila ang puntong ito, ipinakikita nito na walang alinlangan na sila ay mga piling alagad ng ilang makapangyarihang dakilang puwersa sa labas. Kahit na ang isang taong tulad nito ay dumanas ng napakasamang kapalaran. Kung ang iba ay patuloy na naiintindihan ang secret art, walang sinasabi kung sino ang susunod sa kanilang mga yapek. Hindi ko na ginagawa ito. May nagpa siya na hindi niya makayanan ang pressure. Alam niya ang lawak ng kanyang sariling kakayahan at kakayahan sa pag-unawa. Hindi magiging maayos ang mga bagay para sa kanya kung patuloy niyang mauunawaan ang lihim na sining na ito kaya sumigaw siya. Sirain ang mana ng Tao of Blood. Hindi ko ito kailangan. Hanggang sa puntong ito, nakatanggap siya ng 2 gantimpala para sa pamamahalang makarating sa pangalawang isla. Hindi naman siya aalis na walang dala kung babalik siya sa puntong ito. Bukod dito, ang pananatili dito ay magtatagal lamang ng mas maraming oras. Maaari rin niyang gamitin ang oras na ito upang tuklasin ang iba pang mga lugar. Sino ang makapagsasabi kung maaari siyang makakuha ng mas mahusay na mga pakinabang kaysa sa pananatili dito? Kaya naman, desidido siyang kumilos. Bumalik siya sa dinadaanan niya habang nagsasalita. Ina-activate ang Bloodlight Scripture, ginamit niya ang Blood Mist para protektahan ang kanyang katawan habang patungo siya sa unang isla. Taliwas sa inaasahan bagaman, katatapos lang niyang tumuntong sa Blood Lake nang ang Blood Mist na bumabalot sa kanyang katawan ay biglang parang hinatak ng iba at agad na hinigop ng Blood Lake. Walang paraan para makadepensa siya laban sa puwersa ng paghila ng lawa ng dugo nang hindi siya pinoprotektahan ng ambon ng dugo, kaya lumubog siya sa lawa bago niya napagtanto ang nangyayari at walang kahit katiting na tilamsik. Napatulala ang lahat, ang taong iyon ay ligtas na nakarating sa pangalawang isla, na nagpakita na siya ay isang taong may kakayahan. Naunawaan na niya ang mga misteryo ng 2nd yugto ng Bloodlight Scripture.
Gayunpaman, nakilala niya ang kanyang kamatayan sa daan pabalik, lumabas ito nang wala sa oras at tila walang dahilan. Higit sa lahat, malinaw na napansin ng lahat na ang ambon ng dugo ay hindi nawawala sa sarili nitong. Ito ay hinihigop ng lawa ng dugo. Hindi nila na-encounter ang hindi pangkaraniwang bagay na ito nang pumunta sila dito. Halos hindi siya pinayagan ng lawa ng dugo na makabalik. Ang Blood Monster Divine Monarch ay hindi isang mabait na tao. Paano kanya papayagan na pumunta at umalis ayon sa gusto mo sa lugar kung saan inihanda niya ang kanyang mana? Isang malamig na ngisi ang umalangaw-ngaw. Nagmula ito kay Pei Wenzuan ng Myriad Demons Heaven. May magalang na kinuyam ang kanyang mga kamao. Senior brother, sinasabi mo ba na mamamatay ang mga tumalikod? Si Pei Wenzuan ay malamig na ngumuso. Hindi ko sinabi iyon, ngunit sino mang gustong bumalik ay maaaring magpatuloy at subukan. Kahit ako ay gustong malaman kung kamatayan lang ba ang naghihintay sa atin kung susubukan nating tumalikod. Sino ang makakasatisfy ng curiosity ko? Kaya kung pasalamatan siya sa kanyang mga pagsisikap. Salamat. Anong magandang may dudulot nito? Baka mawalan pa tayo ng buhay sa proseso. Sa naunang halimbawa sa harap nila, sino ang maglalakas loob na sumubok ng basta-basta? Bagamat walang paraan upang kumpirmahin ang katotohanan, ang binanggit ni Pei Wenzuan ay hindi walang dahilan. Ang lugar na ito ay kung saan matatagpuan ang mana ng Dao of Blood ng Blood Monster Divine Monarch. Imposibleng dumating at umalis ang mga tao ayon sa gusto nila. Isang babae ang namutla habang nagtanong. Ibig bang sabihin ay patuloy lang tayong sumusulong? Kung alam niya na ang landas ay magiging napakadelikado, hindi sana siya tumawid sa maputik na tubig na ito. Noong una ay nagplano siyang umalis pagkatapos makakuha ng sapat na benepisyo mula sa lugar na ito, ngunit tila wala na siyang opsyon na umalis kahit na gusto niya. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila pain lamang ang mga gantimpala sa isla. Ang mga gantimpala ay ginamit upang udyukan ang hindi mabilang na mga cultivator na tumagos ng mas malalim sa lawa ng dugo at pilitin silang magpatuloy upang tingnan ang palasyo sa gitna ng lawa. Malungkot ang ekspresyon ni Yang Kai. Naakit din siya sa lugar na ito ng mga gantimpala, gayunpaman, ang nakaakit sa kanya ay hindi ang mana ng Dao of Blood kundi ang monster course na ibinigay bilang mga reward. Maaari mo ring piliin na manatili dito. Makahulugang ngumisi si Pei Wenzuan. Nang walang sinasabing anuman, ipinagpatuloy niya ang pag-unawa sa Bloodlight Scripture. Alam ng lahat na hindi makatwiran ang sinabi niya. Ang pagpili na manatili dito ay isang dead-end na opsyon, sila ay makulong dito hanggang sa sila ay mamatay. Hindi naman sila pwedeng manatili na lang dito habang buhay, diba? Hindi bababasa, maaari silang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay kung patuloy silang magpapatuloy. Masasabing naputol ang kanilang pag-urong sa sandaling tumuntong sila sa unang isla. Ang krisis ng buhay at kamatayan ay walang ibinigay sa kanila kundi ang magpatuloy. Ang malinaw ngayon ay ang Blood Monster Divine Monarch ay isang napaka-insidious na tao. Hindi mahirap maabot ang unang isla, kaya 80% ng mga cultivator na naruroon ay maaaring magtagumpay, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng gantimpala sa kaunting pagsisikap. Para sa kadahilanang iyon, lahat ay nag-isip ng kanilang mga utak na makarating sa isla at nahulog sa bitag na ito bilang isang resulta.